Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Ang gusto at nire-request ng mga viewers at followers, ito po ay ang basahan ko daw si Leandro Libiste. So alam naman natin kung sino si Leandro Libiste, di ba? Matunog na matunog ngayon ang kanyang pangalan dahil sa mga isinisiwalat niya tungkol sa mga flood control. Ano ba nakikita natin kay Libiste, Leandro Libiste? Totoo ba ang mga sinasabi niya? Ito ba ay makatotohanan? Pakita mo sa akin, tarot. At ano ba ang kaya niyang gawin sa ating gobyerno? Ayan. Tatlo agad. Actually po, ito, isang babae ang talagang nagbigay sa kanya at nagtiwala sa kanya ng anumang sinasabi niya. So, ito yung babae. Paano ko nasabi? May dala po siyang, ayan, timbangan at meron po siyang dalang ebidensya. Binigay talaga sa kanya. But unfortunately, lumalabas po dito na ang babaeng ito is running pa rin. Ayan o, gumagalaw, tumatakbo. So running pa rin kung sino yung nagbigay sa kanya. Tungkol ito sa flood control, sa mga corruption. Pero dito po lumalabas na itong babaeng nagtiwala sa kanya para sa mga ebidensya or whatsoever na dumaan sa isang tao is running pa rin. Gumagalaw, tumatakbo at ito ay lumayo. Yan. Eventually, hindi ko maintindihan kasi ito ang nagbigay sa kanya, nagtiwala ng ebidensya, na-gathered niya. Sabi, ito na naman, tarot lang ho ito ha. Sabi dito, is running. While dito lumalabas na wala na siya. So hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin po nito kasi dito nakataob. Ibig sabihin nito, wala na siya, yun ang pinalalabas. Bakit pinalalabas? May rainbow. Kitang-kita nyo po, ito ay isang rainbow, ito ay isang makatotohanan, ito ay ngayon. Pinakikita rito na itong taong ito, na may pamilya, na babae, is patay na dito. Yun daw ang ipinalalabas, kaya rainbow, pinalalabas. Pero dito sa una, I don't know po, nalito rin ako, sabi ang tarot, ito yung babae. Yun ang kumbaga susi. Maaaring ito ay yung punot dulo na nakakaalam ng mga files, ng mga korupsyon. Sabi po rito, ito ay running. Ibig sabihin, gumagalaw pa siya, buhay siya. Tarot lang ho ito ha. Pero dito, pinalalabas na patay na siya. Ibig sabihin, dito sa tarot na to, pinalalabas dito sa kwento is patay na siya. Pero ayon naman po sa tarot, lumalabas na siya ay running. So nakakagulo. May lumalabas na buhay pa siya, may lumalabas na pinalabas lang, na patay na siya. So yun po ang sabi ng tarot. Ako ay tagabasa lang. At ngayon ay wanderer na siya. Ibig sabihin, nagwa-wander siya. Para siyang hermit na tinatago ang kanyang pagkatao at naglalakbay siya sa isang lugar kung saan malamig. Yun ang sabi po. Ano naman andito pumapasok kay Libiste? Pakaingatan din ni Libiste ang mga lumalabas sa kanyang bibig, although ito ay totoong nanggaling dito.
Kasi, bakit sinasabing pinag-iingat siya ng tarot? Maraming revelasyon ang lalabas. Marami ang taong alam naman nating maaapektuhan. Maaapektuhan ng mga, anong tawag dito? Ng mga sabi-sabi, ng mga, kumbaga para sa kanila ito isang napakalaking iskandalo na maaaring magdulot ng galit sa puso at manganib, kaya po nakataob, manganib at gumawa ng madahas na pamamaraan para sa kanya. So hindi lahat po ng kanyang sinasabi ay kinatutuwa ng mga taong involved. Kaya mag-ingat po siya. Mag-ingat, bakit? Baka dumating yung time na may masagasaan siya at siya ay mapunta sa hindi magandang sitwasyon at mapahamak. Although, ang puso't isip niya, sa totoo lang po, paniniwalaan natin, siya ay makamasa. I mean, kaya makamasa, ang gusto niya ilabas lahat ng alam niya. Which, yun ang pamamaraan niya to destroy and stop the corruption. Eventually, marami nga po siyang sinasagasaan. So, people noticed they doing something to stop those allegation o rumors o kwento na hawak ni Sir Libiste. Pero paniwalaan nyo po hindi, sa 100%, kaya nakatayo po ito na anghel, tapos nababahiran ng politika, almost 80% po ang tumpak at totoo. May pagka-weird lang po talaga si Sir Libiste kasi he is so smart. And learning from the birth life of Libiste, mayaman na siya eh. He don't need too much money. What he wanted really is to share the opportunity kasi nakita niya na corruption talaga ang problema ng Pilipinas. So malinis po ang intention niya, but people also nagdadalawang isip sa mga hawak niya na papeles. Ayan no, nagdadalawang isip. Pero ilalaban po niya to kasi alam niyang 80% of these are correct. Kahit nga po maapektuhan ang sarili niyang pamilya eh. Kasi ito ay isang pamilya na ilalaban siya at ilalaban niya, kaso maraming aligasyon, kaya kailangan din niyang proteksyonan ang kanyang sarili. And for the people of the Philippines, handa talaga siyang magpakamatay. Kaya nakatalikod siya, para siyang si Rizal. Handa siyang magpakamatay para isiwalat niya ang lahat ng hawak niyang ebidensya. At napakarami po niyang hawak. 1, 2, 3. 3 mukha ng korupsyon. Bakit sinabing 3 mukha ng korupsyon? Yung una isiniwalat na po niya, meron pa po siyang isa pang hawak at meron pang isa na mas matindi. So isa pa lang pala ang sinisiwalat niya. Mayroon pa siyang 2 pang isisiwalat na katiwalian.
And lahat po yun ay with evidence. At ang masakit, dawit-dawit na to. Lahat ng nakaupo, mula baba hanggang sa taas, dawit-dawit na po ito. Naku, ang dami po niyang lilinisin. Para siyang naglilinis, para siyang isang basurero na ang gusto niya malinis lahat yung alam niya na nandun ang pinakamatitinding singaw ng kabuktutan. At ito ay susuportahan ng kanyang ina. Yan. At kahit ang kanyang ina ay nabibigla. Actually, ito po ay nanay and anak. Mismong ang sarili niyang ina nabibigla sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng revelasyong nilalabas ni Sir Libiste. Kasi wala siyang kaalam-alam sa sitwasyon, tapos bigla na lang ganun pala kasinsero ang anak niya sa pagsisilbi. But, pakaingatan niyo po kasi may danger po sa life niya. And I tell you po, may isang malaking sangay ng gobyerno na hindi taga rito ang susuporta sa dalawang batang katipunero ng Pilipinas. Katipunero ng tawag kasi halos they fighting their own life. Si Libiste at may isa pang malaking katuwang natutulong para mabungkal yung hawak niyang mga papeles. Mag-ingat po, sir. Ang iyong hangarin ay mabuti pero delikado. Ako po'y tagabasa lang ng tarot. Wala akong kinakampihan. Nakita lang po ng tarot doon na 80% of your evidence are facts, truth, and reliable. So, sinasabi ko po sa inyo, mag-ingat po kayo. Marami kayong masasagasaan. Pero maniwala po kayong marami ang magmamahal sa inyo. Lalo na ang ipinaglalaban nyo po ay ang mga tao na kumbaga naloko or nakorupsyonan ang taong bayan. So, naniniwala talaga ako na may katipunero pa ngayong panahon na to sa bagong rehiyon, yon. At ikaw ay isa doon. Maaring nandun ka sa matatalinong katipunero noon na may kaya sa buhay. You are being reincarnated. Ayan po. A white reincarnated ng isang tao, isang lalaki na may katungkulan, na pinagpalit ang yaman para sa kanyang pagmamahal sa inang bayan. Ito po yan. Ikaw yan noon. At ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ganong sitwasyon. Ina-active mo. And masaya ka sa ginagawa mo although mapanganib. At ikaw ito ngayon. Hawak mo ang salapi, hawak mo ang katanyagan, hawak mo ang pagkailala, pero nakita mo ang lungkot mo kasi ang gusto mo maisiwalat ang dapat maisiwalat, mailabas ang dapat mailabas at malinis at makatulong sa isang taong alam mong walang kasalanan pero nakulong. Ayan po yan. Ikaw yan. Ito yung gusto mong hangarin. So, yun po ang nakita ng ating tarot kay Sir Libiste. Isa kang lumang katipunero na bayani na may kaya pero sinakripisyo ang lahat. Yun ang nakita ko sa huling tarot. So, sana po ay bilang bagong reincarnation ng taong yun, sana makamtan mo naman ay ang buhay na
ligtas. At lagi po nating tatandaan sa lahat na nangyayari sa ating buhay, there is always God watching us. He is the best, He is the strongest, and He is the law. Always remember, God sent miracle every day. Leviste and Ligarda faces 10 billion pesos plunder. Wow, ang laki ha. Graph complaints over Ghost Solar Project. Okay, yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Nagdulot nga ba mga kababayan? Basta malinaw na yung kaso ng kanilang ginagawa ay labag sa batas, according to Ombudsman Boyeng Remulla. Okay, maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuunan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Please don't forget to follow, like, and share my Facebook page po, King Red Official po. Maraming salamat mga kababayan. So eto na nga mga kababayan. Actually po, hindi naman talaga ito yung issue dito. Hindi naman talaga ang solar panel dito ang issue. No? Yung isinampa nilang kaso sa plunder kay Ligarda at saka kay Leviste, actually, hindi po yan yung issue dito. Ang issue dito is hindi nila mapasunod si Ligarda at ang kanyang anak ng first representative ng Batangas po, na si Kong Leviste. Kilala natin na si Kong Leviste ay isang kritiko ng Administrasyong Marcos. Kilala at napapanood ninyo siya na wala siyang tabas, walang preno kung magsalita kung ano yung totoo, kung ano yung corrupt, sinasabi niya talaga sa House of Representatives. No, yun talaga ang ginagawa ngayon ni Kong Leviste. Okay? So now, hindi issue dito yung solar panel. Marami pong magpapatotoo na safe po gamitin ang solar panel, mga kababayan, at hindi lang yun maraming mas natulungan. Dahil aanihin mo yung Meralco kung sobrang mahal naman ang bayarin at ginagamit ito na mga opisyal ng gobyerno para makapangurap o makapagnakaw sa kaban ng bayan. O, di ba? Makapanghuthot ng pera, di ba? Actually, ang Meralco talaga ngayon, ginagamit nila. System loss. Diyos ko po, ang dami-dami nating binabayaran na hindi natin alam kung saan napupunta yan. Okay. Balik tayo dito. Hindi nyo kasi mapasunod si Kong Leviste. And that's the main reason. Huwag na tayo magiging tanga at bobo dito. Don't compare yourself sa mga taong naniniwala na walang kasalanan at naniniwala kami na yung issue na yan, it's a politics. Di ba? Kasi unang-una, kung ayaw kasi, pag ang isang tao ayaw sa administrasyon, pinapatahimik ninyo. Di ba? Ito lang mga kababayan, lagi ko itong sinasabi po sa mga live ko and also sa mga video ko. Kanino bang administrasyon ang may lahi ng pagnanakaw? Kanino bang mga administrasyon ang may lahi ng pagiging diktador? Kanino bang administrasyon ang nagkaroon ng martial law na hindi maganda na nagipong sanhi ito sa pangit na naging image ng Pilipinas? O, kanino ba? O di, sa mga Marcos. So ginagawa ito ngayon ulit ng administrasyon dahil ayaw mo sa gobyerno, papatahimikin ka nila. Di ba? Dahil kumukontra ka sa administrasyon, gagawan ka ng kaso ngayon. So inuulit lang ngayon yung nangyari sa tatay niya at ngayon po sa anak niya, inuulit lang po lahat. Ngayon, hindi nga namin alam kung bakit marami pa ring tanga at bobo na naniniwala sa mga Marcoses na pinapaikot lang naman nila kayo. Do you think yung impeachment na yan, may pakialam talaga sila kay VP Sara? Wala. Alam nyo ba kung ano yan, mga kababayan? Ginagamit yan, mga kababayan nila, dahil unang-una po, mga kababayan, para po malihis ang atensyon nila. Dahil makapagnakaw lang sila sa bayan. Yun po yung totoo. Magugulat na lang kayo na matutulad tayo doon sa nangyari sa tatay niya dati na wala ng pera ang gobyerno. Wala ng pera ang bansang Pilipinas dahil unti-unti na nila itong hinahakot papuntang Encantadia. Dahil yung namumuno sa administrasyon ay kalahi ni Hagorn pati ni
ni Gargan ng Encantadia. Nabuang nataan ni Ron, no? So, that's the main reason. Huwag na natin bula-bulahin yung mga tao. Hilig-hilig nyo naman gumawa ng kwento. Yun po yung katotohanan. Ayaw ni Kong Leviste sa administrasyon at hindi nyo siya kayang mapasunod, and that's the main reason bakit ninyo ngayon ginagawa ng kwento. Di ba? Yun yung pinakarason dito. Huwag na ninyong sabihin about yan sa solar panel na yan. Ang laki pong naitulong yan sa taong bayan. Sabihin nyo sa mga mamamayang Pilipino, ang dami ditong magre-react ngayon. Di ba? Nakakatulong yan. Ang laki-laki ba naman ang binabayaran nating kuryente? Tapos, gagawa ninyo ng issue na plunder, yung mismong solar panel? Diyos ko po. No? Ang katotohanan po, dahil ayaw ni Kong Leviste at hindi nyo siya mapasunod, at maraming nalalaman si Kong Leviste, at hindi nyo maggalaw-galaw, gagawan nyo ngayon ng kwento. Mga kababayan, ito lang po ang masasabi ko sa mga nangyayari. Just enjoy the moment habang nasa pwesto pa kayo. Gawin nyo na lahat. And make sure ninyo mapa-impeach ninyo si Sara Duterte. Kasi kung hindi nyo mapapa-impeach si Sara Duterte, just enjoy, but be ready sa magiging consequence nito sa 2028. Karma ay hindi po mag-iingay po para sa inyo. Maniwala kayo sa hindi, kami naman ang hahalakhak sa 2028. Maniwala kayo mga kababayan.